Alright! Isang mapagpala at mabagyo na naman na araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan at saka i-debunk natin itong ipinakalat na fake news ng mga DDS tungkol kay President BBM nung time nandun siya sa Cebu City mga kababayan. Yes, meron na naman ho. Diba bumisita si BBM doon sa Liloan City mga kababayan sa Cebu City kasi kanya hong binisita yung mga nasalanta ng bagyong Tino. Merong ipinapakalat na fake news na naman itong mga DDS mga kababayan. So mamaya pag-uusapan natin yan. At syempre pag-uusapan rin po natin si Bato de la Rosa. Kasi nga diba kahapon meron pong sumabog na balita na daw meron nang inilabas na warrant of arrest ang ICC para dito kay Bato de la Rosa mga kababayan. So kung meron ng warrant of arrest si Bato de la Rosa, hindi malayo, malamang sa malamang isusunod na rin ang para kay Bongo mga kababayan. Kaya nga nasa sitwasyon ngayon ang mga DDS sa desperate times mga kababayan kasi sila po ay nag-panic mode na ho ngayon. Di ba kung napapansin ninyo, ang dami nilang inilabas sa statement, yung mga DDS cronies, lalo na yung mga DDS senators mga kababayan, ang dami nilang inilabas ho na statement. Isa doon si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi pilit nila itong pipigilan para hindi maipapadala si Bato de la Rosa at saka si Bongo doon sa ICC mga kababayan. Kaya meron silang gagawin ho na hakbang. Isa rin po sa ating pag-uusapan kasi meron pong inilabas ngayon or meron pong lumabas na leak statement or leak information nga pala, galing ho ito sa isang reliable source na daw magkakaroon na naman ng kudita sa Senado mga kababayan. Bakit kaya si Ivan? Kasi siyempre gusto nilang mahawakan yung Senado para hindi maipadala si Bongo at saka si Bato de la Rosa doon sa ICC mga kababayan. Yan ang kumalat ngayon. So mamaya pag-uusapan natin yan. But before that, dito muna tayo sa Bagyong Uwan. Di ba grabe talaga itong Bagyong Uwan mga kababayan? Kasi nga malawak po ang coverage ng bagyo na to. Yung mga kababayan nga natin, di ba tinatawag na nila ito na monster typhoon mga kababayan kasi malakas rin po. Meron din pong lugar na ngayon ay signal number 4 at saka meron din pong number 5 mga kababayan. Doon po siyempre sa malapit na sa yung mata ng bagyo mga kababayan, di ba doon po sa lugar ng Calagawas Island, doon po sa Camarines Norte, doon po rin sa central sa Northern Luzon na area mga kababayan. So doon po ang malakas. Pero tayo pong lahat ay apektado rin po ng Bagyong Uwan. Kasi nga malawak yung coverage mga kababayan. Dito rin sa Leyte. Actually, signal number 2 kami dito mga kababayan. Napansin nyo ba yung tunog sa labas? Yan po ay pananaghoy ng hangin ng Bagyong Uwan mga kababayan or Typhoon Uwan. Diba nanaghoy talaga? Kasi dito po sa Leyte, pero at least walang ulan mga kababayan, hangin lang. Pero malakas rin po na hangin. So ang malakas talaga, doon po sa area ng Camarines Norte, doon po sa Luzon area mga kababayan. So before tayo mag-proceed, doon sa mga mainit na mga issue, magbigay muna ako ng update tungkol dito sa Bagyong Uwan mga kababayan. So itong update na to, as of 5 p.m. today. For more details, let's watch this. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Super Typhoon Uwan. Patuloy pa rin itong nananalasa for most areas of Bicol region. Huling namataan yung sentro nito sa layong 110 kilometers north of Daet, Camarines Norte. Yung sentro po nito or mata nito ay nasa karagatan pa, ngunit napakalapit po nito dito sa ating kalupaan. Sa kasalukuyan, taglay pa rin nito yung lakas ng hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour and simula nga po kahapon ay nararamdaman na yung epekto ng rain bands nito dito sa may Visayas at ilang areas ng Mindanao. And kaninang umaga naman po ay nagsimula na ring maramdaman yung epekto nito for most areas of Luzon. Kung saan po ngayong hapon may mga nararanasan na po tayong mga malalakas na pag-ulan at bugso din ng mga malalakas na hangin for most areas of Luzon, lalong-lalo na po dito sa may silangan ng Southern Luzon. And
and sa mga susunod po na oras ay mas magiging malalakas pa yung mga pag-ulan and yung mga hangin po na mararanasan natin sa malaking bahagi ng Luzon habang mas papalapit nga po itong si Bagyong Uwan dito sa area or sa silangan ng Central Luzon. Kaya naman po manatiling alerto po para sa ating mga kababayan. Mostly sana po nakapaghanda tayo and doble ingat pa rin sa magiging impact po nito ni Bagyong Uwan dito sa ating kalupaan. At may kita din po natin dito sa ating radar image as of 4 p.m. today. Ito po yung sentro or yung mata ni Bagyong Uwan kung saan medyo malaki po ito. And may kita din natin ito yung eye wall niya kung saan yung eye wall niya sa kasalukuyan po ay nada-direct hit na or naapektuhan na po itong area ng Calaguas Islands. Kung saan dyan po sa Calaguas Islands and yung malaking area pa ng Camarines Norte, dyan po nararanasan ngayon yung mga mapaminsalang hangin and yung mga matitindi din pong mga pag-ulan na dala ni Bagyong Uwan. And nakita nga po natin ay ngayong gabi din po ay lalapit ito dito sa area ng Polillo Islands and then mamayang gabi din or bukas ng early morning ay tatama naman po ito dito sa may central portion ng Aurora. Okay, so para dito sa ating mga kababayan na apektado ng Typhoon Uwan, stay safe po tayo. At saka don't forget to pray. Okay? So tingnan nyo po yung bagyo or yung Typhoon Uwan. Napakalapad ho ng coverage mga kababayan buong Pilipinas. Kaya nga tinatawag ito ng ating kababayan na monster typhoon mga kababayan. And also, naalala nyo ba? 'Di ba nung time po na nag-struck yung Yolanda na bagyo sa Pilipinas, 'di ba that is also November mga kababayan? If not mistaken, that is November 8 yata yon. That is November 8, 2013. So siguro itong buwan na ito mga kababayan, ito yung time na lumalabas yung mga malalakas na ulan. November. Kasi yung time po ng Yolanda, November 8, 2013. Ngayon rin po sa Typhoon Uwan, November 9, mga kababayan, isang araw lang naman. Isang araw lumampas kasi yung Yolanda, November 8, yung sa Typhoon Uwan, November 9, mga kababayan. Okay? So please, stay safe po tayo, mga kababayan. And also, pag-uusapan rin po natin, kasi marami akong nakita na video, mga kababayan, na medyo nakakainis itong ating mga kababayan na yung ating gobyerno, before pa mangyari yung bagyong, mga malalakas na bagyo, di ba pinapayuhan na tayo, lalo na yung mga residente nandyan sa gilid ng dagat mga kababayan. Di ba pinapayuhan na sila na mag-isilikas na. Kasi nga hindi malayo na magkakaroon kasi ng storm surge. At nangyari talaga mga kababayan. Alam nyo, may nakita ako na video na medyo nakakainis mga kababayan kasi nga hindi sila lumikas. Siguro hindi nila alam yung yung update mga kababayan, or siguro napaka-hard-headed lang talaga, ayaw nilang iwanan ang kanilang bahay. So ito po ang nangyari mga kababayan. And also, meron pang isa mga kababayan. Tingnan nyo po. Ate, baba na ate, baka umano tong bus landing. Oy, magsibaba na kayo. Baba na, baba. Baba na, baba. O di ba? Tingin nyo, nakakainis talaga eh. At saka meron pang isa mga kababayan. Let's watch this. Uy, yung motor! Putang ina! Naabot na guys! Naabot yung mga motor oh! Ala, ayan na! Putang ina! Biglang umabot! Tangin yung motor oh, tumamba! Paano ka ba dadaan ngayon? O di ba nakakainis talaga? Kasi dyan na ho sila kikilos kapag meron nang mangyayari mga kababayan. Alam nyo ang gobyerno natin, hindi ho sila nagkulang sa payo. It's up to them kung kanila ba itong papakinggan mga kababayan. Di ba problema talaga? Alam nyo nakakainis minsan yung mga kababayan natin, talagang nakakainis. Kasi kapag meron pong nangyari mga kababayan, kapag meron nang napahamak, sino naman dito ang kanilang sisisihin?
Diba, gobyerno na naman? Diba, korpang mo mga DDS? Ganyan talaga eh. So, sana no, baguhin natin ating ugali. Kami nga dito mga kababayan, kapag meron pong badya ng bagyo na medyo malakas, at saka siyempre alam natin na yun po ay malakas, talagang pupunta na ho kami doon po sa much safer na lugar. Kasi ang bahay ni Sir Ivan, malapit rin po kami sa dagat. Kaya kailangan talaga namin pong lumikas mga kababayan para siyempre para iwas problema, mas better na po na tayo ay prepared at saka pupunta na tayo doon sa ibang lugar na much safe mga kababayan. Sana yun po ang gagawin ho ng mga kababayan natin. Okay? So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo ang hakbang na ginawa ng ating gobyerno at ni PBBM. For more details, let's watch this. Bayan tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang pagtindi ng bagyong Uwan habang papalapit ito sa Hilagang Luzon. Ayon sa Pangulo, naka-full alert na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Kabilang sa mga agarang hakbang ang pagpapadala ng mga bus at truck ng DOTR at LTFRB para sa evacuation operations. Habang ang DSWD, DPWH, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ay may mga nakaposisyong rescue vehicles, lifeboats at relief goods sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Bilang suporta sa mga rescuer, suspendido muna ang toll para sa mga emergency convoy at responders at may mga itinalagang special lanes upang mapabilis ang pagresponde sa mga high-risk areas. Isinasagawa naman ng MMDA at mga lokal na pamahalaan ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig at pagtanggal ng mga sagabal sa mga kalsada upang maiwasan ang pagbaha at aksidente. Binuksan din ng ilang mall at gusali ang kanilang parking areas bilang pansamantalang masisilungan ng mga residente sa mga lugar na madalas bahain. Nanawagan naman ang Pangulo sa publiko na manatiling kalmado at huwag maging kampante at mahigpit na sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Aniya, dapat ay handa ang mga pangunahing pangangailangan at sumunod sa abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. Nakahanda na ang relief goods at iba pang uri ng tulong mula sa DSWD para sa mga lugar na maapektuhan ng bagyong Uwan. Tiniyak din ng kagawaran na may sapat itong pondo para matugunan ang mga pangangailangan ng publiko sa rapuyan ng sunod-sunod na kalamidad. Nagka-preposition na ang mahigit 1.9 milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Bahagi ito ng paghahanda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibleng epekto ng bagyong Uwan sa Pilipinas. Sa nasabing bilang, mahigit 300,000 family food packs ang nakahanda sa Region 3 o Central Luzon, kung saan 40,000 dito ang nakadeploy sa Aurora. Sa Region 2, Cagayan Valley, nakahanda ang mahigit 148,000 family food packs. Kabilang dito ang 8,000 sa Quirino, mahigit 11,000 sa Nueva Vizcaya, 46,000 sa Isabela at 66,000 sa Cagayan. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, mahigit 68,000 family food packs ang nakaantabay habang halos 100,000 naman ang nakapreposition sa Region 1 o Ilocos Region. So makikita nyo po, nakahanda ang Department of Social Welfare and Development. Those goods are already on the ground. It's just a matter of accessing this or dispatching it to the local government units na magre-request po ng augmentation support. Naka-red alert na rin ang quick response teams ng DSWD mula sa iba't ibang field offices upang tumulong sa local government units. Nakadeploy na rin ang Mobile Command Center at Mobile Kitchen habang inihanda na rin ang mga water filtration trucks. Tiniyak ng DSWD na may sapat na pondo para sa sunod-sunod na kalamidad. Nag-request na ang kagawaran ng Quick Response Fund na nagkakalaga ng 625 billion pesos sa Department of Budget and Management. Yung request namin is to sustain the ongoing disaster response operations for Tino-affected areas and also in preparation for Typhoon Uwan. Habang abala ang DSWD sa paghahanda sa Bagyong Uwan, patuloy din ito sa pagtulong sa mga naapekto ng Bagyong Tino. Sa katunayan, mahigit 350,000 family food packs na ang naipamahagi sa mga naapektong komunidad. Nakipagpulong din ang DSWD sa mga lokal na opisyal upang tukuyin ang iba pang tulong na maaaring pagkaloob sa mga apektadong residente.
inassure natin sila na magpapatuloy po yung pamamahagi ng mga food packs and of course, yung pong ibang tulong kagaya ng emergency cash transfer. Pinapaalalahanan ng publiko na patuloy na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad, lalo na kung ipinapayo ang agarang paglikas para sa kaligtasan ng bawat isa. Okay, so ipinakita ko sa inyo itong hakbang na ginawa ng ating gobyerno at ni President BBM para alam ho ng mga DDS. Kasi di ba laging sinasabi ng mga DDS, napansin nyo ba ang mga comment nila mga kababayan, kahit saan-saan kayo magpupunta kapag merong DDS, syempre bobo at tanga yan, lagi nilang sinasabi na wala dang ginagawa si President BBM. Diba? Yan po ang lagi nating narinig sa kanila mga kababayan. Kaya tayo po ay magtatanong, saan ba talaga laging nanood itong mga DDS mga kababayan? Kanino sila laging nanonood? Diba? Very obvious talaga doon po sa mga fake news peddlers. Doon lang po sa kanilang mga vlogger na lagi po napapakalat ng fake news mga kababayan. Kaya wala silang alam. Diba? Sila po ay walang alam kasi binulag sila ng mga DDS vlogger mga kababayan. Kaya lagi lang nasasabi na wala daw ginagawa si President BBM. Where in fact, very busy ho ang ating presidente, DDS, para alam naman ninyo, di ba? So anyways, mga kababayan ko, pag-uusapan na natin yung ipinakalat na fake news ng DDS. Kasi kung napapansin nyo po, di ba may mga sinasabi ngayon ang mga DDS na daw yung ipinadala na ayuda ng mga DDS doon sa nasalanta ng Bagyong Tino, doon sa Liloan, hinarang daw ng Marcos admin mga kababayan. Napansin nyo ba yan? Diba? Yan po ang ginamit nila na word. Hinarang daw yung ayuda ipinadala ng Maisog or hakbang ng Maisog Mandawi para doon sa nasalanta ng bagyo sa Liloan mga kababayan. Kasi nga diba nandun si PBM, bumisita siya. Yon ang ipinakalat na fake news. At klarong-klaro talaga na fake news mga kababayan. Kasi kung iisipin natin at saka kung gamitin natin ang ating lohika, ayuda, haharangin, imposible talaga eh. Kasi siyempre, yan po i-check yan. Diba? Kasi meron pong checkpoint mga kababayan. Siyempre, nandyan po si PBM. So meron pong checkpoint. Normal talaga na yan po ay titingnan. Kapag yan po ay napatunayan na yan ay ayuda, talagang yan po ay ipapadala. Hindi yan haharangin mga kababayan. Kaya napaka-imposible. Kapag meron na naman kayong mabasa na DDS trolls o mga supporter na mga tanga na sinasabi na hinarang daw ng Marcos admin yung ayuda, pitikin nyo sa tenga. Kasi hindi yan totoo mga kababayan. I found out na si GB or EB Hugalbot pala siya. Di ba lagi siya po ay aking tinatawag na EB Jugalbot mga kababayan. Kasi pag-aakala ko, babasahin ang kanyang family name, Jugalbot. Hugalbot pala yan. Hugalbot. Parang hugaw yung lubot. Joke lang. Eh parang katunog eh, di ba? Hugaw yung lubot. Alam nyo ba yun? Anyways, doon pala yan galing sa post ni EB Hugalbot mga kababayan. Kasi ang post niya, DDS makinig, ito yung totoo. Hindi ayuda yung hinarang, kundi yung kanilang magiging rally mga kababayan. Kasi ang post dito ni EB Hugalbot, hinarang yung kanilang gagawin or isasagawa sana na karaban mga kababayan. Kasi ang plano pala nila, pupunta sila doon sa Liloan. Kasi mag-rally sila doon mga kababayan. Kasi according po kay EB Hugalbot, nakita ko sa kanyang live mga kababayan na sila daw ay magrarally doon sa Liloan kasi gusto nilang ipakita daw na ang mga Cebuano, dinala pa lahat ng Cebuano, na ang mga Cebuano daw galit na galit kay President BBM. Wala na daw ni isang Cebuano na merong gusto dito kay President BBM. O diba, dinamay niya lahat ng Cebuano mga kababayan dyan sa Cebu City. Hindi yan totoo. Mas marami pa hong mga matitinuho na mga tao o Cebuano dyan sa Cebu City. Idinamay lang nila mga kababayan. Marami lang kasi silang napaniwala. Bakit? Kasi marami silang trolls. Marami silang binayaran na mga DDS vlogger mga kababayan. Kaya marami silang napaniwala o ginawa nilang tanga. Mga DDS, ito ang aking ebidensya na yan po ang totoong dahilan. For more details, let's watch this. Hello, kumusta Sugbo? This is EB Hugalbot here, hakbang ng Maisog, Cebu. We are currently going to Liloan. Apparently we were being stopped by our brother police officers
For no reason at all. Ha? Ang atong Drum and Bugle Corps o ang atong caravan going to Liloan aron sugaton si BBM, ipahunong ta sa atong mga amigos kapulisan niya why rason. I don't know why. Kanina rami din init kay tanan, wala mi magsaba-saba, niagi rami, pero gipahunong tas mga pulis, no? I don't know kung saan ni sila nga unit, Station 6 probably. Yes? Yes, attorney. Okay, no? I hope makasabot ang atong mga amigong kapulisan nga kining atong gibuhat ang pagpahibaw ni Bongbong Marcos nga ang mga Sugbuanon, no? Wala na gusto sa presidente. Again, we are here trying to chase kay si Bongbong Marcos, wala mo dayon sa Talamban. No, na-cancel si Bongbong Marcos sa Talamban and we know na sila ikuan. This is all right. Ang station chief nila. Hi, attorney. Hi. Hello, sir. Hi. Ibi Hugalbot, sir. Oh. Okay, I met Attorney Irene as well here, Attorney Irene, and ang atong Drum and Bugle. Actually, naguna na ang atong Maisog Riders are already ahead of us, no? Pero ang atong Drum and Bugle Corps and our vehicle, no, was flagged down for no apparent reason. Karon daghan ng pulis dire. Dagan ang pulis na karon dire. Oh. Igo naman unta mi nga ni lakaw, ni agi din wa mi mohunong, wa mi mo obstruct sa traffic, no? Pero I don't know. Kinsa ni nga order from the higher up daw, gikan sa taas ang order nga pahunongon mi. Kay na ako na violation sa traffic or unsa ba, no? Again, this goes to show this administration is really afraid of dissent, no? Di gid nila gusto nga makahibaw ang kadaghanan nga kita ng mga Sugbuanon wala na makauyon sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Kunya dapat kita mismo mga Sugbuanon kay moari man Bongbong Marcos, kita mismo ang personal nga mopadala sa atong mensahe niya nga kita wala na kauyon sa gobyerno o sa iyang paggobyerno. Nga kung mahimo mo resign as Bongbong Marcos. Ha? Pila na kabuok patay ron sa probinsya sa Sugbo, 124 oras. Napansin nyo ba na pahiya tong si Ibe Hugalbot, mga kababayan? Kasi nga, hindi siya kinamayan, hindi siya pinansin ng police officer. O, di ba napahiya si Ibe? Di ba, feeling sikat kasi, mga kababayan? Hindi naman kayo sikat dyan sa Cebu City. Kayo lang po ay langaw dyan. Take note, Ibe Hugalbot, kayo lang ay langaw dyan. Ang ibig sabihin pala, ang totoong nangyari pala, mga kababayan, kung bakit sila hinarang, kasi nalaman ho ng pulis na sila ay magrarally doon. So ang rason ng pulis kung bakit sila hinarang kasi magkukos lang sila ng traffic doon sa Liloan, mga kababayan. Isipin nyo, gunggong talaga no, nasa calamity ho tayo ngayon. Dapat magtutulungan lahat. Pero ang gagawin dito ng Maisog Rally ng Mandaue, Cebu City, mga kababayan, ay magrarally lang. Na instead, dapat ang kanilang gagawin, mamigay sila ng tulong. Pero iba ang kanilang gagawin, mga kababayan. Bago sa iban, siyempre bayad sila eh. Negosyo nila yan, mga kababayan eh. Diba, Ibe? Negosyo yan. Kapag hindi kasi sila magkakarali, hindi sila babayaran, mga kababayan. Alam namin yan. Diba, gunggong talaga. Ang sarap pitikin tong Ibe, mga kababayan, no? So yung mga dides, sino ang nagsisinungaling ngayon? Diba? Not me. Kasi kailangan ko talagang titingnan at saka susuyurin saan makita yung totoong impormasyon, DDS. Not me. Kasi posible talaga haharangin yung ayuda. Ang hinarang pala ay karaban, mga kababayan. Ang kanilang isasagawa sana na rally. Kasi gusto na nilang ipaabot doon sa doon kay PBBM na wala na daw nagkakagusto kay PBBM. Kung bakit sila hinarang? Kasi para daw ayaw malaman ni PBBM na yung Cebu City wala na daw nagkakagusto sa ating President BBM. Totoo ba yan, taga Cebu City? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Para sa akin, yan ay fake news. Kasi kung maalala nyo po sa ating last vlog, di ba pinakita ko dito yung taga Cebu City, nung pumunta si PBBM sa Liloan, happy ang mga residente ng Liloan, mga kababayan. Di ba? Happy na nakita nila ang ating President BBM.
Ang ibig sabihin, ito'y taliwas sa kanilang sinasabi na wala na daw Cebuanong nagkakagusto or ayaw nang susuporta kay President BBM. Yan ay fake news mga kababayan, di ba? Lalo na yung mukha ni Ibi Hugalbot, parang hugaw yung lubot. Di ba? Kapag mukha talaga sa DDS mga kababayan, hindi yan mapagkakatiwalaan. O di ba? Sakto ba, DDS? So anyways, before tayo mag-jump sa ibang topic mga kababayan, syempre pasalamatan muna natin lahat ng mga viewers, syempre yung mga nag-like and also nag-shares ng ating vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also, syempre, shoutout natin at yung mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Mayroon siyang 14 na mga comments. Nandyan rin si KJ Amor. Mayroon siyang 18 na mga comments. Nor Hagan. Mayroon siyang 10 na mga comments. Nandyan rin si Mones Borromeo. Mayroon siyang 9 na mga comments. And Sammy Abansi Jr. Mayroon siyang 8. Lahat ng mga comments. Okay? So, thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan, nanguna na nag-comment si Maria Mendesiplon, Remy Nufil, si Risa Force. Nandyan rin si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Norma Antido, Amy Mapalad, Lily Tonini. Nandyan rin si Mones Borromeo, Veronique Antonio. Nandyan rin si Rose Galaos, Marlene Ortiguero. I-shoutout natin si Mila Di Makulangan, Menchi Saudi Nabal from California. Nandyan rin si Mercedes Ferrer, Ninita O'Malley, Emily Basorg from La Union. Nandyan rin si Nino Peramo, Salvacion de la Cruz, Nexon Balyador, Rolando Madarang, George Bation, saka shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Makati. Okay. So mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong ginawa na desisyon ni Harry Roque. Kasi di ba sila po ay merong plano na mag-rally this coming November 16 to 18. Pero sila ay umatras mga kababayan. Inatras nila yung isang araw. Bakit? Kasi according po sa ating reliable source, bakit sila umatras o tinanggal nila ang isang araw? Kasi hindi na daw kasya ang kanilang pera mga kababayan, ang ibinayad o ibabayad sa kanilang mga nahard na mga rallyista. For more details, let's watch this. Ina nyo mga didilis at yung mga organizer ng rally at sino yung mga namumuhunan dito. Last nyo na tong November 15, 16, 17, umay na kami sa rally nyo. Imbis na inaatupag nyo kung paano kayo makakatulong sa mga Pilipino sa mga trahedya na nangyayari sa Pilipinas. Ang gusto nyo, pababain ng Pangulo at ipapalit nyo yung magnanakaw. Ano kayo, mga baliw? Guys, hindi nyo ba napapansin, kapag ito ay pagpapabagsak sa gobyerno at pagpapatalsik kay PBBM, ang daming pera na nilalabas, 'di ba? Libre ang lechong baka, libre ang lechong baboy, sandaan piraso 'yan, 'di ba? Meron pang drinks at meron pang pakash at meron pang t-shirt, 'di ba? Pero kapag ang taong bayan at ang mga nasalanta ng lindol at baha, ang mga kababayan natin, ay papakain lang 'yan lugaw, 'di ba? Nila Inday Lustay. So nakaka-PUTA talaga. Oh guys, ito na, nag-final na sila baklang Harry Roque. Ang rally na lang nila daw is November 16 and 17 kasi hindi kakayanin ng budget dahil kung ang rally nila is November 5 hanggang 30, ang magiging budget lang yan per ulo is 500. Ngayon, 2 araw lang ang rally kaya 3,000 per head, medyo malaki para nga naman daw mas maraming pumunta. Yung sa Iglesia ni Cristo, wala pa pong finalize dahil ayaw daw nilang sumigaw ng BBM resign. So, ang gusto lang nila mangyari ay magkaroon ng peaceful rally. Yun lang. Okay, so tungkol naman sa INC, di ba meron ho tayong nakita na information na daw nag-file na ng permit yung INC na 3 araw ang kanilang isisagawang rally mga kababayan. So ibig sabihin, November 16, 17, and 18. So yan po ang date na nakita natin sa kanilang permit na kinuha. So nga mga kababayan ko, kung hindi nila itutuloy ni Harry Roque yung November 18, ang ibig sabihin yan,
sila ay sasali sa rally ng INC mga kababayan or sila ay sasali sa rally ng QOGC. Kasi tatlong religious group ang magsasagawa ng rally mga kababayan, di ba? As far as I know, yung QOGC, yung INC, at saka yung JEL mga kababayan. Ang ibig sabihin, ito mga DDS, sasali sila sa dito sa mga religious groups na magsasagawa rin ng rally mga kababayan para sila makasave. Diba? Mautak yan siyempre, itong mga DDS. At saka, alam nyo ba, napansin rin po natin na yung mga mahilig o yung kontra sa ayuda na ipamimigay ng ating gobyerno, sila rin po ang mahilig gumawa ng fundraising. Galing or mag-fundraise sila galing sa mga kababayan nating mga OFW para daw ipamimigay nila na tulong mga kababayan. Napansin ba natin? Di ba sila yung mahilig mag-fundraise pero sila rin po ang ayaw or kontra sa ayuda mga kababayan. Ipamimigay daw nila na tulong. Totoo ba talaga? Ipamimigay ba nila na tulong? I don't think so. Baka tulong sa kanilang bulsa. Kasi nga, siyempre, tingnan nyo yung grupo nila ng Kokolokoy, di ba? Grupo ni Kokolokoy, sila si Joey De Viber, si Crescent, sila si Attorney Trixie Cross, saka si MJ. Tingnan nyo ang mga mukha na yan, di ba? Mukhang colored mga kababayan, para mukhang pera mga kababayan. Tapos ngayon, mahilig mag-fundraise. Para sa kanilang bulsa. Tapos kanila na naman po ditong binobodol yung mga kababayan nating OFW. Di ba nakakatawa talaga eh? At saka nakakaawa kasi ang mga kababayan natin na mga DDS na mga OFW nagpapabudol rin mga kababayan. Naalala niyo ba yung awayan ni Princess Maui at saka ni Joey De Viber? Yung vlogger na walang ligo. Ano yung pinag-aawayan nila? Di ba sila po ay nag-aaway dahil lang sa ibinigay na pera galing sa OFW mga kababayan na ibinulsa daw. According ho kay Princess Maui kasi hinanapan niya si Joey na saan na yung ibinigay na pera galing sa mga OFW parang ibinulsa daw mga kababayan. Kasi nga 'di ba hinanapan. So kapag sila ay mag-aaway dahil talaga yan sa pera mga kababayan. Walang iba sila pag-aawayan. Merong isa, 'di ba yung kay Digong na kanilang nag-aaway sila dahil daw sa mga girlfriend ni Digong mga kababayan. At saka nag-aaway rin po yung mga DDS dahil lang sa pagkain, yung humba. And the rest, kapag meron pang awayan, dahil rin yan sa pera mga kababayan. Yan lang po ang laging pag-aawayan ng mga DDS. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo itong katarantaduhan na naman na ginawa ni Kiko Barsaga mga kababayan. Kasi dito po sa kanyang bago na video, siya po ay nanghihikayat ng people power. Ito'y napaka-clear talaga. Ito ay inciting to rebellion mga kababayan. For more details, let's watch this. May bagong video na naman si Barsaga. This time, he is calling for people power. Tingnan nyo ang video. My fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father, Marcos Sr., and has started to arrest and kill any politicians who oppose his corrupt government. There is only one solution left, and that is for people power, for our citizens to march towards the gates of Malacanang and remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. We will ensure that Marcos and Romualdez are imprisoned for their crimes. God bless the Philippines. Mukhang may bagong crime na naman na kinumit tong si Barsaga. Kasi hinikayat niya ang mga tao na paltalsikin ang presidente. That's inciting to rebellion under Article 138 of the Revised Penal Code. Sabi sa batas, any person who, without taking arms, shall incite others to the execution of acts of rebellion by speeches, writings, or other representations. Yan. So, pag sinabi mo, mag-people power at pabagsakin ang gobyerno, criminal act na yan. Yes, you can disagree with the president, you can criticize government policies, pero the moment you call on the public to topple the government, inciting to rebellion yan. Ang parusa dyan, 6 to 8 years na kulong. Mabigat yan. Tingnan nyo kung gaano kagunggong itong si Kiko Sinto-Sinto mga kababayan. Si PBBM ba ang nag-issue ng warrant of arrest dito kay Bato de la Rosa? Gunggong talaga eh. Kulang siya sa kaalaman no mga kababayan o talagang tanga
Siguro hindi siya nanonood sa mga balita tungkol sa mga sinasabi o sinabi ni Senator Trillanes. Siya ho ang nag-file ng kaso doon sa ICC dito kay Digong, dito kay Bato de la Rosa, kay Bongo at saka marami pang iba. Hindi yan alam ni Kiko Basaga mga kababayan, gunggong talaga eh. So dito rin kapag merong magkakaso dito kay Kiko Basaga at kapag siya ay mahatulan ng guilty mga kababayan, makukulong siya ng 6 to 8 years. According kay Attorney Carlo Ibanez mga kababayan. So sana meron mapapile dito ng kaso kay Kiko Basaga, sumusubra na talaga eh. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo ang balita tungkol kay Bato de la Rosa na meron na siyang warrant of arrest mga kababayan. For more details, let's watch this. May warrant of arrest na umano mula sa International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ang ICC may paglilinaw sa impormasyon na bineberipika rin ng Justice Department. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ito ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang programa sa radyo. Yan ba confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na nanguna sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa the Netherlands para sa mga kasong crimes against humanity. Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, tanging sa official communications channels at press releases lang makikita ang mga ulat kaugnay sa ICC. Sa ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabing wala pa silang natatanggap na opisyal na report pero maaari raw na naglabas na nga ng warrant ang ICC at hindi ito dumaan sa Interpol. Wala pa rin daw natatanggap si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na red notice mula sa Interpol. All that information came from Senator Trillanes. I heard the same. But I checked with the Center for Transnational Crimes ay wala naman nakukuhang red notice. Unverified news ang dumadating sa atin. Ang Department of Justice kumukuha pa rin ng impormasyon. Wala pa rin impormasyon ang kampo ng mga biktima sa pangunguna ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Ayon sa abogado ni De La Rosa, wala silang independent confirmation kaugnay sa warrant ng senador. Kung mapatunayan daw na totoong may warrant na ang ICC, nagtitiwala sila na ang gobyerno ng Pilipinas ay kikilos ng naaayon sa rule of law. Anumang aksyon ay kailangan muna raw dumaan sa local judicial confirmation process sang-ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni De La Rosa na nauna nang nagsabing hihingi siya ng tulong sa liderato ng Senado sakaling ilabas ang warrant laban sa kanya. Siniguro naman ni Senate President Tito Soto na hindi nila papayagang arestuhin si De La Rosa sa loob ng Senado bilang bahagi ng institutional courtesy. Pero kung sa labas ng Senado mangyari, hindi na raw nila ito sako. Okay, so pag-aakala kasi ng mga DDS cronies na extradition ang i-apply dito kay Bato de la Rosa mga kababayan. Extradition. Kasi di ba meron na tayong aprobado po na extradition guidelines ng korte. So yun po ang kanilang iniisip ngayon na yun ang gagamitin dito kay Bato de la Rosa. Pero hindi yan applicable mga kababayan. Yes, hindi yan applicable dito kay Bato de la Rosa. Mas applicable pa yung bago or yung extradition guidelines doon kay Kibuloy, hindi kay Bato de la Rosa mga kababayan. So ngayon, kaya nga gusto nila na hawakan ulit yung Senado kasi kapag extradition yung gagamitin dito kay Bato de la Rosa, siyempre pagbubutuhan pa ho yan. Pagbubutuhan pa ho yan doon sa loob ng Senado mga kababayan. Kaya gusto nilang mahawak ulit yung Senado. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kaasim na ngayon ang mukha ni Bato de la Rosa mga kababayan. Kasi nga diba, naalala nyo ba yung video na to ipapakita ko sa inyo na nung time na nalaman ni Bato de la Rosa na malapit nang ilalabas yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, ito kaagad ang kanyang sinabi mga kababayan. For more details, let's watch this. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin.
Nagyabang siya kasi noong time na yan mga kababayan, ang Senate President pa dyan, di ba si Chis Escudero, kasi siya po ay napakayabang. Kasi alam niya na siya ay puprotektahan ni Chis Escudero. Di ba kaya nga sinabi niya na sumama ka pa at Trillanes na siya daw ang magpupusas sa kanya mga kababayan. So gusto niya, di ba to De La Rosa, na si Trillanes ang magpusa sa kanya at saka si Trillanes rin ang magdadala sa kanya doon sa ICC mga kababayan. Bakit niya nasabi yan? Kasi nandyan siya sa loob ng Senado. O di ba? Napakayabang talaga eh. And also, ipapakita ko ba sa inyo na hindi daw siya takot mga kababayan sa ICC. For more details, let's watch this. Hanggang pa dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin. Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po po kayo natatanggap na invitation natin? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayaw yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakuntag sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Letter, wala din po. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapacilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanila ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. Oh, di ba? Maraming palusot mga kababayan. Di ba sinabi niya nung una hindi siya takot dahil sinahamon pa kanya si Trillanes mga kababayan. Kung ganon siya katapang, kung ganon siya kayabang mga kababayan, dapat wala ng palusot-palusot. Kapag meron na warrant of arrest na ihahain sa kanya, kusa siyang loob na sasama doon sa ICC mga kababayan. Dapat ganon Bato de la Rosa. Wala na maraming palusot. Diba plano niya na siya ay lalapit sa Supreme Court mga kababayan? Or lalong siya ay lalapit sa Senado. Bakit? Kasi meron pong planong masama ang mga DDS senators mga kababayan. And also, naalala ba natin nung dumaan na eleksyon, siya po ay planong magmamatigas kapag nandyan na ang warrant of arrest mga kababayan. Naalala niyo ba to? Diba? According sa balita mga kababayan, Bato nagmatigas, hindi magpapahuli sa ICC. Kasi yan po ay kanyang sinabi nung dumaang eleksyon mga kababayan. Tatandaan rin po natin na according ni Binoy, ni Senator Robin Hood Padilla mga kababayan, kapag nandyan na daw yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, kanya itong sasamahan doon sa ICC mga kababayan. Diba? Ating ipaalala dito. Baka kasi makalimutan ng taong bayan na yan ay sinabi ni Robin Hood Padilla mga kababayan. Diba? Ipaalala natin sa kanya. Kapag nandyan na, magkakahulihan na kasi nandyan na yung warrant of arrest, isa-serve na dito kay Bato de la Rosa. Isasama natin itong si Senator Robin Padilla kasi siya ay nagsabi niyan mga kababayan, di ba? And also, naalala niyo ba na merong dream itong si Bato de la Rosa na according sa kanya, ang kanyang dream daw na sana daw, sabi niya, Lord, please make my dream come true. Kasi according sa kanyang post, sabi niya, last night I had a dream. Mayor Rode was granted house arrest. We had a tearful reunion. We hugged each other and he whispered to me, Ronald, I'm okay now. Gusto niya na yan ay matupad na dream mga kababayan. So ayan na, matutupad na ang kanyang dream. Kasi masasamahan na niya si Digong doon sa ICC mga kababayan. Bato de la Rosa, walang takbuhan ha. Sigurado kami na kung hindi ka dyan sa Senado magtatago, doon ka sa Davao City magtatago. Kasi ang Davao City is the safest place para sa mga kriminal. Sakto ba, Bato de la Rosa?
Yay! Okay, so walang takbuhan ha. So anyways, i-shoutout po natin. Nandyan si Flor Figo Mapak, Shirley Rizman, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan rin kasama natin si Tony De Los Reyes, Josephine Gallego, Abby Smith from Arizona. Nandyan rin si Evelyn Garcia, Ninita Floro, Emily Marquez, Mai Garcia. Kasama rin natin si Emmanuel Bongao from Taguig City, Sally Rodriguez, Gloria Marquez, Angelita from Long Beach, California. Nandyan rin kasama natin si Espernito, Subaro, Chatuto, Gima Camarines, Jen Rabara, and hi to Emily Basog. Okay? So ngayon mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Insurrecto at kasama niya si Ronald Llamas. Dito natin malalaman kung ano yung plano ng mga DDS senators mga kababayan. For more details, let's watch this. Umuusok tong issue na ito sa nilabas ni ni Ombudsman Boying Rimulya, yung tungkol sa warrant of arrest di umano ng ni Bato de la Rosa. Naglabas na daw ng ano bang balita mo diyan, Nald? Una, inaasahan naman na lalabas yan later this year. At ito mukhang hindi naman nakakabigla na kung sakali ay lumabas na ngayong November. No? Ang balita, yung kay Bongo ay lalabas early next year. So, medyo expected in a way. Yan, no? Tapos, medyo nakakagulat lang na yung ginagamit ng gobyerno na kailangan daw daan ng proseso ay extradition. Dahil nung kay Digong kasi nun, ay yung sabi ng gobyerno, dalawa yung option. Yung surrender, no, sa Interpol na miyembro ang gobyerno, miyembro ang Pilipinas, kahit ang nag-request sa ICC, at yung ikalawa, yung extradition. At doon nga, naglabas na ng rules ang Supreme Court tungkol sa rules on extradition. Pero, may option dapat yung gobyerno kung isusurrender nila or i-extradite nila. Parang ang lumalabas ngayon sa statements ni Boying Rimulya ay extradition yung gagamitin na proseso. Which is mas tedious, mas mahaba ang proseso. So, di natin sigurado kung ano yan, baka kayang ipaliwalag ni attorney, ano ba yung kaibahan ng dalawa? Dahil hindi masyadong naipaliwanag ni Ombudsman, bakit extradition? Unang-una, pag tinawag natin kasing extradition, di dapat may extradition treaty tayo. Di ba? Dapat may extradition treaty tayo. At ang extradition ay state to state. Tama. Oo. Ay ang International Criminal Court hindi naman state. It is an international tribunal, international court. So, wala naman tayong extradition treaty with the International Criminal Court. Kasi wala na ang extradition treaty is between states, between two states. So halimbawa, yung Amerika, mayroon tayong sa US, mayroon tayong extradition treaty. Kaya nga nag-request ng US na sa Portugal wala. Oo. No? Kaya nandun si Salto. Kaya nga, dapat ang mag-govern ng relasyon natin sa International Criminal Court, hindi extradition. Kasi tribunal yan court yan. 130 countries ang membro. Oo. Kaya nga, ang galing na noon ng paliwanag ni, di ba, pinatawag sila ni, ni Amy Marcos doon sa kanyang Senate Committee on Foreign Relations. Pinatawag yan si pinatawag si Bersamin, pinatawag si Rimulya, Boying, sila John Vic, sila Torre, sila Marbil, yung lahat ng nag-implement nung pag-arrest kay Duterte, pag-cooperate sa Interpol. Ang galing ng argument doon ni Boying. Sabi niya, hindi kami sa ICC directly nagkipag-cooperate, kundi sa Interpol. Kasi mayroon tayong commitment sa Interpol na tutulong tayo sa nila. So, di ba, ang pinapalabas doon nila Amy Marcos na
dapat ang sinunod ay extradition. Sinurrender muna, pagka-aresto dapat, dinala muna si Duterte sa judicial authority, sa court. Tapos saka magdadaan ng process hanggang sa ang court, after na ma-determine na valid yung pagkaka-arrest at may basis, saka na ngayon maglalabas ng order ang court to extradite Duterte to the ICC. Yun ang gusto nilang process na daanan eh. Pero sabi naman ni Puying, hindi naman kami obligadong kasi ang nakalagay sa Republic Act 9851, yung section 17 yan, Philippine authorities may surrender right. Di ang pinili nila surrender kasi executive lang ang nagde-decide sa surrender eh. Executive eh. Nag-file ng kaso sa Supreme Court ang mga Dutertes, di ba? Wala pa namang desisyon yung Supreme Court unless meron na hindi ko alam. Tungkol dyan sa ito na yan. Wala pa. Oo. Kaya tama kanal, ang ginawa ng Supreme Court noong October 1, ang paliwanag kasi ni Executive Secretary Lucas Bersamin at saka ni Ombudsman na ngayon, Boying Rimulya, ang paliwanag nila, iba na ngayon ang context. Mayroon na daw linabas na rules on extradition proceedings ang Supreme Court. Yes, mayroon na. Pero that rule applies on extradition proceedings. That hindi na, kahit naman binasa ko rin yung rules na yun, Nald, wala namang sinabi doon na wala namang sinabi doon na hindi na pwede yung surrender as an option ng pag-surrender ng accused sa international court or tribunal. Wala, hindi nag-comment doon. Kasi ang lang doon, ang kinokomentaryo, ang ilagay lang doon, ang procedure, detailed procedure sa extradition proceedings. Ibig sabihin, mas magagamit ngayon sa issue ni Kibuloy, mas doon magagamit 'yun. Yung extradition proceedings na rules. So ibig sabihin, kung maglabas ng arrest warrant ang ICC, dapat same procedure ng ginamit nila Boying Rimulya. Kaya lang ang malungkot kasi dito, si Boying Rimulya na mismo, na siya yung nag-a-assert na tama yung ginawa nila kay Duterte, walang unconstitutional or illegal or invalid, siya ang nag-a-assert nun, magaling yung pinipilit siya ni Aimee na sabi niya, sakaling lumabas ang arrest warrant kay Bato, anong gagawin nyo? Gagawin nyo pa rin ba ang ginawa kay Duterte? Anong sabi ni Boying doon? Yes. Because wala naman kaming nakitang mali sa ginawa namin. Unless na ang Supreme Court ay magsabi na mismo doon sa mga petitions na final na mali yung ginawa namin. That's the time na susundin namin ang Supreme Court. Napakalinaw nun, Nalde. Baka pwede rin kasi na kino-confuse lang muna nila si Bato. Tapos wala namang hindrance sa kanila para i-implement pa rin yung surrender. Di ba? Kung merong request yung Interpol. Ngayon kasi ang pinag-uusapan nila kasi request ng ICC international warrant. Siguro, pag yan ay sumampa sa Interpol, pwede nilang sabihin, pwede na namin i-surrender. Halimbawa, sabi ni Tito Soto, hindi pwedeng hulihin si Bato while Congress is in session. Yun ang sabi niya. Hindi ko alam kung anong ruling dyan, attorney, baka alam mo. Kung talaga may legal basis yun na hindi pwedeng hulihin while Congress is in session, while the Senate is in session. Pero ang problema kasi dyan, nawarningan mo na si Bato. Ibig sabihin, mag-iingat na yan. Either magtatago yan or hindi na yan lalabas ng Senado. Kung sakali na biglang magbago yung posisyon ng gobyerno at ang gamitin nila hindi yung extradition track, kung hindi yung surrender track. Pero lang naman yon, wala namang sa batas na hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senado ang senador. Wala namang ganon. Lang yon, ini-invoke lang ni Senate President Soto yung dignidad nilang, yung dignity ng Senado. Kasi nakakahiya naman na papasukin ng authorities ang Senado
tapos aarestuhin mismo sa loob ng Senado yung senador. Yan yung ano. Kaya nga si Leila de Lima, di ba noon, kahit alam naman nating gawa-gawa yung kaso kay Leila, pero ayaw din ni Leila na malagay sa alanganin ang Senado, di ba? Ano lang siya? Nung lumabas na yung arrest warrant sa kanya, hiniling niya lang na hiniling niya lang na ihanda ko lang ang ang sarili ko, tapos dadaan lang ako dun sa bahay niya, parang kukuha lang ilang gamit, tapos sumama na siya sa CIDG, di ba? At So hindi siya nagtago sa Senado. Hindi siya nagtago, no? Hindi katulad ni Bato na napakalaki ng katawan at dating chief PNP, baka gamitin niya yung Senado para magtago. Unlike Leila de Lima. Oo. Kasi alam din ni Leila de Lima na malalagay din sa alanganin yung Senado. Makikipagpukpukan ka sa magkakaroon ng ng parang standoff. Sino bang mananaig? Ang problema kay Leila, may delikadesa. Oo. Yun yung problema, di ba? Yung iba parang wala. Oo. Kaya actually, kung magtago man si Bato sa Senado, darating ang point na madidistract na ang proceedings ng Senado, di ba? Kasi siyempre kukuha yan ng atensyon. Kaya to the point na yun yung ayaw ni Leila noon na mangyari. Na parang yung Senado malalagay pa sa problema niya yon, ayaw niya na rin idamay ang Senado. Haharapin ko na to, di ba? Ganon. Kaya lang tama ka, si Bato walang ganon eh. yan yung ano diyan. Pero sana lang manindigan pa rin sila yung Department of Justice ngayon at sila Executive Secretary Lucas Bersamin na yung dati nilang dating stance, tama yun eh. Tama na yung dati. Wala namang dapat mabago. Mababago sana yan kung mayroon ng ruling ang Supreme Court dun sa petition na final ng kampo ni Duterte. At sinabi ano ba yung status nun, attorney? Alam mo yung status ng petition na yun? Wala pa. Naglabas din ng statement si John B. Cremulya, no, head ng DILG. At sabi niya, wala siyang alam na red notice pa. Ibig sabihin, ay perhaps lumabas na yung international warrant, pero hindi pa ito pinasa sa Interpol to implement. Yun ang sabi ni John B. Cremulya. No? Kaya, paano ang ginamit nila ng gobyerno noon para arestuin si Digong ay yung red notice ng Interpol. Diba? Yun ang ginamit nila. Upon the request ng International Criminal Court. Ngayon, parang sinasabi ni Boying Remulla, ni John B. Cremulya, wala pang ganong request dahil wala pang red notice ang Interpol. So baka naghihintayan pa. At kung kumpleto na yung mga papeles, yung mga kwan, baka dun gumawa ng definitive na posisyon ng gobyerno. Whether surrender or extradition. Pwede nga. Ito? Ano pa? Hindi unang-una rin wala pa rin hindi pa rin naman confirm ng gobyerno kung talagang mayroon na nga. Galing pa lang kay Ombudsman Boying yung information eh. Wala pang confirmation talaga na official. Pero kung galing sa Ombudsman, mahalaga 'yon. 'Di ba? Mahalaga 'yon. Galing sa kanya. Hindi naman siya pwedeng mapahiya na wala pala. No? Kaya very defining yung kanyang statement na meron ng international warrant. Oo, hindi niya naman i-anunsyo yun na yung source niya ay hindi reliable. Correct. No? Correct. Kaya I'm sure meron naman silang link sa ICC. Bagaman yung ibang sinasabi, yung effectiveness ng paghuli kay Digong ay dahil nasurpresa siya. Dito mukhang hindi masusurpresa si Bato. Di ba? Yung paglanding ni Duterte, akala niya wala naman talagang red notice, dumiretso siya sa Manila, hindi sa Davao. Pagdating niya rito, nagkaroon ng standoff. Di ba? Una, ayaw niya sumuko.
Eventually, sumuko siya at ang akala niya, dadalhin siya sa Krame. Diniretso siya sa Villamor Airport. Di ba? Ang tagal nga naghintay sa aeroplano dahil yung aeroplano ay parang kulang sa papeles para lumipad at pumunta sa Europa. No? Pero, in one day, tapos yung kwento. In one day, ay nailipad siya. No? Dahil nga, biglaan, na sorpresa. At ang naghabol yung mga DDS dun sa nangyari, pero tapos na ang laban. Nandun na siya. No? Hawak na siya ng ICC. At walang pakialam yung ICC paano siya hinuli. Ang mahalaga sa ICC ay nasa kanilang custody na. Hindi sa kanila issue yung mga debate rito tungkol sa batas ng kanyang pagkahuli. Hindi nila papasukan yon. Ang mahalaga, hawak na nila. Kaya yun yung nangyari. Ang problema naman, ngayon, medyo hindi na magugulat, hindi na mabibigla si Bato. Di ba? Dahil na-announce na eh. Oo, ano na eh. Ano ito? Ngayon, okay naman yung extradition naman talaga, Nald, isang process naman talaga yun, isang option. Kaya lang tama ka, tedious process yun, medyo mahaba-haba yun. Pero kahit naman dumaan doon, isusurrender lang naman si Bato sa judicial authorities, sa court na siya, ang custody niya sa court na. So, ang mangyayari habang nasa court, pag-aaralan yung case niya kung extraditable nga ba siya. Dapat nga ba siyang i-extradite? Yan yung i-determine ng court. Pero sa tingin ko naman, kahit dumaan sa extradition, ano pa rin? Patungo pa rin yan sa mai-extradite siya. Kaya lang, medyo proseso na ang dadaanan. Mahaba-habang proseso na yan. Pero hindi naman yan tatagal kasi summary proceeding yan, Nalde. Summary proceeding. Kaya lang, ganito naman ang ano ko dyan. Kapag ganyan ang ginawa nila Ombudsman Boying at nila Executive Secretary Lucas Bersamin, parang tinanggap mo in a way na mali yung ginawa nyo kay Duterte, di ba? Parang, bakit? Dapat dapat panindigan mo na ganito ang gagawin namin kay Bato, kung yung ginawa namin kay Duterte, ganun pa rin. Kasi wala namang pronouncement pa ang Supreme Court na mali yung ginawa kay Duterte. So for us, yun pa rin ang template na gagawin. Di ba? At hindi mahaba, hindi tedious, hindi komplikado. Dahil surrender lang eh. Oo. Tsaka, pero, kaya nga di ba dinidiscuss ko yan sa mga vlogs ko, ang sabi ko, ang makakaligtas lang kay Bato, kung bago maglabas ng arrest warrant ang ICC, ay madesisyon na yung kaso ni Duterte at sabihin ng Supreme Court na mali yung ginawa ng nila Boying Rimulya. Di ba? So, ibig sabihin nun, yun na yung magiging guide kay Bato. Pero hanggat walang ganong pronouncement ang Supreme Court, dapat ang gagawin nila Lucas Bersamin at Boying Rimulya, gawin yung dati nilang ginagawa. Kasi papanindigan mo, tama yung ginawa namin, wala kami nakitang mali doon. Pwede rin, dahil wala namang hold departure order si Bato, pwede siya lumabas ng bansa. At halimbawa, pumunta sa China. Di ba? Oo, pwede. Pumunta sa isang bansa na walang extradition. No? So, pwede naman niyang gawin yan eh. Dahil nga, na-alarma na siya. Nasabihan na siya in advance na mangyayari ito. So, yun ang pwede niyang gawin. Wala namang hold departure order, labas siya ng bansa. No? Tira muna siya sa China for several years. Maghintay siya kung sakaling magbabago yung gobyerno. Di ba? I-wait na lang niya yun. No? Tsaka siya bumalik. Kung sakali na magkakaroon ng isang friendly government sa kanya. Sabi nga ni Robin Hood Padilla, nakita mo ba yun, attorney? Pag hinuli si Bato, isama na ako. Dapat pagbigyan naman si Senator Robin Hood Padilla. Diba? Kung huhulihin si Bato, isama na daw siya. Di isama. Anong gagamitin kay Kwan? Kay Robin Hood Padilla? Surrender or extradition? Siya yung nag-volunteer eh. Nasumama eh. Pwede ba yun? hindi naman siya tatanggapin doon. Wala naman siya. Maliban kung
Hindi ba pwedeng voluntary? Voluntary na. Aminin Sabihin niya niya, na bahagi siya nitong tokhang at crimes against humanity. Para pwede isama yun. siya. I-admit Nakakatawa, niya. no? Nakakatawa. Anyway, pero Nal, ganito lang. Ang tingin ko lang, alam naman natin ngayon na medyo volatile ang situation ngayon eh. Medyo fluid eh. Ang daming ang mga usapin ng mga rally ng iglesia sa November 16 to 18. Tapos makikita mo ang ingay ng mga DDS pa rin, panawagan pa rin nila, talagang patalsikin na si PBBM. Tapos ito pang nangyaring mga kalamidad, ginagamit pa, ini-exploit ng mga Duterte para patalsikin si Marcos. Talagang ang gusto nila mapatalsik si Marcos ilagay si Sara. So, tapos ang gobyerno rin namomonitor din nila siyempre yan na seryosong mga bagay yan. Hindi yan isang bagay na babaliwalain Makikita mo naman yan sa mga pronouncements ng gobyerno at saka ng AFP mismo. Sinusubaybayan nila ang lahat ng galaw. At kinakasuhan nila yung mga pwedeng kasuhan na para hindi mangyari yung mga destabilisasyon or kudeta or anumang plano. Ngayon, sa ganyang context lumabas itong kay Bato. Kaya parang ayaw na siguro nilang makadagdag pa ito sa posibleng mag-ignite ng galit ng mga supporters ng Duterte. Kasi siyempre Way past na tayo dyan Way past na tayo dyan, attorney. Diba? Existential battle ito, lagi natin sinasabi. Either mag-survive yung mga Duterte and eventually manalo, or mag-survive yung Marcos at madulog nila yung kanilang mga kalaban. Ibig sabihin, wala nang middle ground, attorney. Wala nang middle ground. Lalo na ngayon, na ang tingin ng mga followers ni Kibuloy, hindi na siya makakalabas ng kulungan. Hindi na nga pinayagan yung kanyang hospital arrest. Kaya all in na sila. Ikalawa, itong mga Jesus is Lord. Alam ni Joel Villanueva, palapit na sa kanya yung mga kaso. Kinuha na, pinropose na ng ICI na sampahan siya ng kaso Di ba? Yan ba ay papayagan na lang niya na hintayin? Ikatlo, alam ng mga DDS, hindi na makakabalik si Digong. Yung kanyang interim release ni-reject na. No? At formal lang sisimulan yung kanyang trial. No? Isang balakid na lang yung naiiwan. Kung siya ba ay capable na humarap sa korte. Kaya maraming exams na gagawin sa kanya. Pero malinaw na yung kanilang sigaw na bring him home, wala na yon. Yung ginawa ng Senado na humanitarian resolution, wala na yon. Diba? So, galit na rin itong mga DDS at galit sila sa gobyerno na nagdala kay Digong sa ICC. Ikaapat, itong mga construction workers ng mga contractors, ina-agitate nila na kaya wala kayong sahod, kaya mawawalan kayo ng trabaho dahil dito sa gobyernong ito. Kaya asahan mo yung mga construction workers ng mga company itong malalaki ay pupunta rin yan dyan sa mga pagkilos sa luneta. Dahil galit sila inagitate sila ng kanilang mga dating amo o kasalukuyang amo. No? At panghuli, itong mga Iglesia ni Cristo na malapit kay Sara Duterte ay ang tingin nila ay ngayon, now or never. Now or never. Kaya nag-organize sila ng peace rally. Pero isang peace rally na 3 araw. 16, 17, 18. Parang EDSA 2 saka EDSA 1, no? 3-4 na araw na nandun sa lugar. Tapos, itong mga iba pang mga grupo katulad ng Pogos, tayang pato na rin sila. Para makabalik sila sa Pilipinas, kailangan yung gobyerno, yung presidente na nagbawal sa kanila ay mawala.
Kaya hindi nakakapagtaka na babaha ang pera galing sa mga pogos. At syempre, very open naman yung support ng mga Duterte sa China at yung China sa mga Duterte. Hindi naman mahirap ang China. Diba? Tutulong din yan. Kaya hindi ako magugulat kung sila ay susuporta dito sa mga pagkilos na ito para pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. No? Sa ngayon, ang humaharang sa ganyang klaseng layunin o objectives ay yung Catholic Church. Ang sinasabi ng Catholic Church, sang-ayon kami, no, na litisin, parusahan, ikulong, bawiin ang mga ninakaw nitong mga corrupt na officials na ito. Itong mga corrupt na politiko na ito. No? Pero tutol kami sa junta. Tutol kami sa revolutionary government. Tutol kami sa snap election. Don't throw the baby with the bathwater. Yan ang sabi ng simbahan. No? Gawin natin lahat ito within the constitutional framework. At kung gusto nating palitan yung mga tao na elected at may bahid ng korupsyon, gawin natin sa 2028. Mag-create tayo ng mga bagong kandidato, bagong leader na papalit sa kanila. No? Parang mabilis na lang yan eh. That's practically 2.5 years. No? So yun yung mga nagbubungguan ngayon na naratiba. Ang tanong ay, kasama ba dyan ang mga militar? No? Ang tingin ko, karamihan ay hindi. Karamihan ang tingin, itong gulo na ito, kung sakali, ang makikinabang ay ang China. Dahil ang China, ang nasa ating teritoryo, ini-invade ang Scarborough, ini-invade ang West Philippine Sea, aggressively. At kung tayo ay magkakagulo, mas madali nilang kunin yan. At kung yung mga pro-China ay mananalo sa gobyerno, either sa isang coup, mutiny, uprising, o sa eleksyon sa 2028, ang tingin ng China, makakabalik sila uli. Dahil itong mananalo ay mga kakampi nila. Doon tingin ko nag-hesitate yung military. No? Diskontento rin sila sa nangyayari. Pero ayaw nila na ang makinabang ay China. No? Dito. Kaya yun yung tingin ko hesitancy. Pero inuulit ko, yung sinasabi ko dati, a failed uprising cum mutiny can be as damaging as a successful one. Lalo na ngayon, attorney, na medyo bagsak yung ating ekonomiya. Mismo si Arsenio Balisacan ng NEDA, inamin, bagsak ang ating industry. Mismo yung gobyerno, inamin, ito yung lowest growth natin, no? Nitong nakaraang mga taon, nitong nakaraang 4 years. Ibig sabihin, ito yung pinakamababa sa panahon ni BBM. 4% ang ating growth rate at patuloy na bababa sa 4th quarter. 3rd quarter yan eh. Diba? Kausap ko yung mga Employers Confederation, trade unions, at saka mga Chambers of Commerce 2 Sundays ago, attorney. Ang sabi nila, walang pumapasok na investor dahil dito sa usapin ng corruption, dahil dito sa usapin ng destabilization, no? So, yan ay magpapatuloy kung gagawin nitong mga detractors, nitong mga anti-government, itong kanilang planong uprising cum mutiny. Kaya ang daming nakasalang dito, attorney. No? Ang daming nakasalang. Parang ang mangyayari, anong tawag ba natin doon? Convergence ng mga factors na yan, ano? Ano yon? Ang dami. Yung mga dinescribe mong mga, yung bawat isa doon, hindi decisive. Pero pag nagsama-sama yon, malaki ang effect. Tama yung sinasabi mo. Halimbawa, syempre, yung mga senador na ngayon ay sigurado ng kakasuhan. Sila Chis Escudero, Joel Villanueva, sila Jinggoy. Siyempre, ayaw ni Jinggoy na makulong pa uli. Siyempre, si Joel Villanueva, ayaw niyang makulong na alam nila yan eh. Saka sila Chis ay
anong tsansa nila na hindi sila makulong? So, kung ano sila, susuporta na sila sa mga sa mga ganyang galawan. Basta Balak nga nila, attorney, balak nga nila sa Lunes, maglunsad ng coup sa Senado para makabalik sila sa leadership at saka sa Blue Ribbon. No? Para mapigilan yung ganitong klaseng mga investigasyon. Lalo na, sabi ni Senator Ping Lacson, may pasabog siya sa November 14. No? Baka kinakamaan sila sa mga pasabog na yun, baka tamaan sila. Dahil si Senator Ping Lacson, walang sinasanto kahit kasama niya sa Senado. Diba? Very important witness daw. Hindi niya sinasabi, pero marami daw itong bagong ilalabas. Correct. Ito lang ang mga dati nilang witness Nagsasabi na, mas marami pa silang idadawit. Halimbawa, ito si Bryce. Diba? Ang nailabas pa lang ay 3 senador. Ang sabi ng kanyang abogado, meron pang additional 3 na senador. Oh? Sino kaya yun? Bubulong ko na lang sa'yo mamaya, attorney. Tapos, syempre, ito namang ang Iglesia ni Cristo rin, may mga kaibigan silang mga senador na ayaw din nilang makulong or ayaw, posible pa dyan, may mga susunod pa, ayaw na nilang. Kaya actually, itong gagawin ng Iglesia ni Cristo, sa halip na parang suporta ito sa panawagan ng accountability, parang mas ito, ang objective nito, ang layunin nito, mapaabot sa gobyerno na magrenda na kayo sa ginagawang mga investigasyon, marami nang tinatamaan, hindi na namin gusto yan. Parang nagagamit naman ngayon ng mga politiko itong at sasamahan pa yan ng Jesus is Lord. Kasi syempre yung GIL din, ganun din, ayaw nilang makulong si Joel Villanueva tapos yung QOJC, syempre si Kibuloy naman ang iniisip noon. Ang nangyayari dito, magsasama-sama ang maraming maraming religious groups, pati yung mga syempre yung mga supporters din nila na diehard, yung mga diehard nilang supporters. At sa lalo itong kay Bato, pwedeng isa pa ito. Ibig sabihin Bongo. Isusunod din si Bongo ng ICC. Oo. So, iisipin nila, mauubos yata sila sa Senado. Mauubos. Kaya gagawin na talaga nila. Kaya sa Lunes, susubukin na nila mag-coup sa Senado. Oo. Actually, madali na. Laban sa gobyerno. ang kasi, ang tingin ko kasi dyan sa Senado, yung 13 kasi madali nilang makuha yung 13 Pero, masisira yung imahe ng Senado. Yun lang. Ibabalik mo sa liderato yung mga may kaso. Oo. Na pwedeng makulong. Para lamang masagip sila, ay ibabalik mo sila sa liderato ng Senado. Halimbawa, pinag-uusapan pa lang natin itong mga expose ng mga whistleblowers, ng mga testigo. Halimbawa, yung kaso ni Chis Escudero, yung paglabag sa Omnibus Election Code, didesisyonan na yan sa 21 ng COMELEC. At sabi ng COMELEC, kontra sa sinasabi ni Senator Chis Escudero, ang sabi kasi ni Senator Chis Escudero, yung may kasalanan lamang ay yung nagbigay ng pera, hindi yung binigyan. Ang sabi ni Chairman Garcia, teka, ayon sa batas, parehong may sala. Yung nagbigay na kontraktor at yung binigyan na politiko. Pareha silang lumabag dun sa Omnibus Election Code. Medyo delikado si Chis. Hindi lang siya ang delikado, pati si Marcoleta. Nakita mo ba yung kanyang paliwanag? Oo. Dahil yung kanyang salin, 51 million. Tapos yung kanyang kontribusyon, yung sa kanyang sarili, 112. 112 million. Ang paliwanag niya, hindi niya pwedeng sabihin yung nagbigay sa kanya. Kaya kinlaim niya na siya ang nagbigay sa kanyang sarili. Imagine mo yung mga falsification na public document. Diba? Well, baka makasuhan siya yan. No? Makasuhan siya yan. Abogado pa naman siya. No? Ikaw, attorney, abogado ka. No? Gagamitin mo ba yung ganong argumento na yung mga contribution sa'yo ay inako mo na contribution mo dahil ayaw nila
na lumabas yung kanilang pangalan bilang contributor. Kaya inamin mo publicly sa Net25, no? Na ito ay hindi sa'yo. Pero sa SOSE mo, ang isinulat mo, galing sa'yo. Ang dami mong nilabag, ha? Kaya delikado rin siya, like cheese, dito sa usapin ng Omnibus Election Code. Iglesia si Marcoleta. Oh, Nal, donation zero. Wala. Actually, nalagay nga siya sa alanganin kasi ganito. Ang gastos mo nung elections ng May ay 112 million. Tapos, yung salin mo ay 52 million. Net worth. Paano ka gumastos ng 112 million sa elections na ang net worth mo nga ay 52 million? Madali sanang paliwanag yon. Donation naman yung 112 million eh. Ang problema, hindi niya nga dineclare yung 112 million as donation. Dineclare niya yon as galing sa kanya. Kasi yung donation, zero. Zero. So, donation zero. Pinapanood ko yung kanyang paliwanag. Sabi ko, oops. Sabi kasi ng mga nagbigay daw, ayaw nila lumabas ang kanilang pangalan. Gaano karami sa mga nagbigay ang mga contractors? Gaano karami sa mga nagbigay ay may franchise sa gobyerno? Diba? Baka yun ang dahilan kung bakit ayaw nila sabihin. Ngayon, attorney, pwede pa ba yung makorek? No? Yung salin kasi pwede makorek eh. Diba? Pwede mo i-correction. Pero yan, yung SOSE mo. Under oath yun eh. Under oath yun. Subscribe yun in sworn. Oo, hindi na pwedeng bawiin yun. Oo. Ano yun? Parang katulad din yan kay Cheese. Hindi niya na pwedeng bawiin yung 30 million na ano niya na eh. Nasabi niya na eh. Ganon din di ba si Ejercito? Si Ejercito, yung governor ng Laguna. Na-declare niya na sa SOSE na ito yung aking mga ads na inano sa TV. Ang problema, nung kinumpute yung ads niya sa TV, sobra sa allowable na gastos sa ads. Alam nga namang, ay hindi, naisama ko dyan yung hindi naman, dapat, pwede ba yun? Bawi, laban, bawi. Wala na. Nakakatawa, di ba? Pero kanya congressman, senador, abogado, ba't ka naman paliwanag? Oo, yun na nga eh. Parang, sasakit ang ulo ni Garcia dito. Paano niya yon? Didipinsahan niya ba yon? Parang katulad din kay Cheese. Di ba? Oo. Anyway. So, maraming senador ang nanganganib. At dahil nanganganib sila, susuportahan nila. Possibly, ito mga desktop. Di ba, attorney? Oo. At ang lalo pa ngayon, gagamitin nila lahat eh. Ginagamit nila yung issue sa Cebu, di ba? Yung baha ng Cebu. Lahat ng pwedeng gamitin nila, gagamitin. Pero ingat sila dahil binanggit ni Governor Barry Cuatro na pro-Duterte na nagsimula yung anomalous projects noong 2019. Sino ba ang gobyerno noong 2019? Di ba si Digong? Sabi nila, hindi. Yung gobyerno sa Cebu ay mga Garcia. Nung panahon na yon, kaalyado ng Garcia ang mga Duterte. Nung nagsimula itong anomalous projects na ito. Di ba? So, medyo mahirap nila gamitin yung Cebu. Oo, ang sabi naman kasi ni Pambari 4, ni Governor dito, wala na tayo ditong Duterte or Marcos. Ang importante dito, mapanagot yung dapat managot sa mga nangyari dito. Kailangan din naman talagang mapanagot yung mga nangyari nung panahon ni Duterte. Siyempre, may nakita si Pambari 4 na mga mga 300 plus na flood control projects nung panahon ni Digong. Okay, so kasama rin natin si Maria Concepcion Galang Geronimo Helps. Nandyan rin si Ret Autor Coraming, Alberto Labalan, Mauro Valenzuela. Nandyan rin si Marv Valdez, Brian Hael,
Hi to Grace Rivera, Minza Niaka Nolpes, Alicia Leak, nandyan rin si Gilbert Gama Sr., Norberto Ombing Cervantes Sr., nandyan rin si Jocelyn Saliveria, Elmer Pinaranda, Trinidad Lozano, El Cabasag Santiago, Robin Acuba, and hi to Paden Espra. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagmahal na Diyos, kami ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito na may pusong puno na pag-asa at pananampalataya. Patuloy ninyong pag-ibayuhin ang aming lakas sa gitna ng mga pagsubok at pagpalain ninyo ang bawat pamilyang naapektuhan ng bagyong uwan. Naway madama nila ang inyong yakap na pag-asa at proteksyon sa kabila ng kawalan at lungkot sa kanilang pinagdaraanan. Panginoon, bigyan ninyo ng karunungan at malasakit ang mga namumuno at tumutulong sa relief operations upang maging mabilis, tapat at epektibo ang kanilang pagtugon. Hipuin ninyo rin ang puso ng bawat Pilipino upang magkaisa sa pagtulong, magbahagi ng biyaya at magdasal para sa isa't isa. Sa inyo po namin isinusuko ang lahat at sa inyong pangalan kami humuhugot ng lakas at pag-asa. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.